Brent, tuwing buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang National Breastfeeding Awareness Month. Ano po ba yung kahalagahan ng taunang pagdiriwang na ito at saan din po ba nakasentro yung ating selebrasyon ngayong taon? Opo, ito po, klaro na po ba ang aking boses? Klaro po yung audio ko Yes, po. yes. Yes po, Ayun. Sir Brent. Better, yes. Okay. So, opo, tuwing Agosto po ay ating ipinagdiriwang ang National Breastfeeding Awareness Month. Alinsunod po ito doon sa RA 10028 or yung Expanded Breastfeeding Act of Mhm. 2009. Layunin po ng pagdiriwang na ito na paigtingin ang ating kamalayan patungkol sa kahalagahan at mga benepisyong hatid ng exclusive breastfeeding, hindi lamang sa mga nanay, pati na rin po sa kanilang mga sanggol. And for this year po, ang National Breastfeeding Awareness Month sa pangunguna po ng Department of Health ay may tema na tulong-tulong sa pagpapasuso sa first 1,000 days. Ito po ay nagbibigay kahalagahan sa tamang pagbibigay ng tamang nutrisyon sa ating kabataan sa kanilang first 1,000 days upang maiwasan ang malnutrition. At isa nga sa best sources of nutrition ay yung gatas ng kanilang nanay po. Mm. Sir Brent, isa po yung DOLE no, sa naatasan na i-monitor yung pagpapatupad ng mga probisyon na itinakda sa ilalim ng nabanggit nyo kaninang Republic Act number 10028 o yung tinatawag nating Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Pakibahagi naman po sa amin kung ano ba yung mga specific na provisions sa nasabing batas na dapat minomonitor ng DOLE. Opo, naatasan po ang ating kagawaran na ipatupad at i-monitor ang pagsunod ng ating mga establishmento sa nananasa pribadong sektor sa mga employment-related provisions noong RA 10028. Kabilang dito yung mga sumusunod. Unang-una, yung pagtatayo ng lactation facility sa lugar Mhm. paggawa at pagbibigay ng lactation breaks sa mga nagpapasusong manggagawang babae. Ayan, nabanggit nyo na nga, no, Sir Brent, yung pagtatayo ng lactation o breastfeeding station sa mga lugar paggawa. Para naman po sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa, pati na rin yung ating mga employers na nakikinig po sa atin ngayon, ano po ba ang dapat isaalang-alang para sa pagtatayo ng mga nasabing lactation and breastfeeding stations? Opo, ang batas po ay may mga itinakdang minimum requirements sa Mhm. pagtatayo ng lactation facilities. Unang-una po, in terms doon sa facility, kinakailangan accessible yung lactation station or yung Mhm. breastfeeding facility sa lahat ng nagpapasusong ina. Mhm. Pangalawa, yung location, dapat hindi ito nasa loob ng palikuran. Pangatlo, in Mhm. terms of sanitation naman po, kailangan yung facility ay malinis, well-ventilated, private, comfortable at malayo sa anumang peligrosong mga kasangkapan or kagamitan. Now, in terms naman po doon sa kagamitan, meron po mga itinakda na minimum na mga kagamitan ang DOH. Kasama dito yung una, yung lavatory, pagkakaroon ng small Mhm. na table, yung pagkakaroon ng refrigerator or kahit anong cooling and storing facility, comfortable seats, mga electrical outlets para sa breast pumps. And lastly po, kinakailangan yung lactation facility ay compliant sa ating milk code kung saan ipinagbabawal po ang pagkakaroon ng indirect promotion, marketing at sales ng mga infant formula or Mhm. breast milk substitutes. Oo, napakaganda nung nabanggit ni Sir Brent, no, Sir Tim, na dapat very sanitized yung place dahil pagkain ito no. Dahil tayo rin naman, 'di ba, as regular na mga tao, gusto natin malinis yung pagkain natin. What more yung ating mga babies na very important to sa kanila dahil syempre nagde-develop pa yung kanilang immune system.